Nag-iuna ang gobyerno ng delegasyon para mapalaya at ligtas na maiuwi ang 17 tripulanteng Pilipinong kasama sa mga hinostage ng Houthi rebels sa Red Sea. Isa ito sa mga inilahad ng Pangulo sa kanyang video message sa Filipino community sa Dubai matapos niyang kanselahin ang biyahe niya sa UAE. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Nagtipon-tipon pa rin ang Filipino community sa Dubai kahit pa biglang kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang biyahe doon. Present sa meeting sa mga Pinoy ang delegasyon ng Pilipinas para sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Sa isang video message na lamang binati ng Pangulo ang mga Pilipino sa Dubai. Kumusta na dyan mga kababayan sa Dubai? Salamat at kayo nakahanap ng oras para tayo sana dapat magsasama-sama. Dapat magkasama tayo ngayon sa malaking pagtitipod ng PhilCom sa iba't ibang bansa. Kaso na nga lang, medyo malungkot kasi hindi tayo natuloy. Sa video message niya na rin ipinaliwanag kung bakit hindi siya nakadalo sa COP28. Alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Isa na doon, yung ating mga kababayan, mga kapwa-Pilipino natin na na-hostage. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay maiuwi na. Sa ngayon, nananatili pa ring bihag ng Yemeni rebel group na Houthi ang 25 crew ng cargo ship kung saan 17 ay Pilipino. Sabi ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapalaya ng ligtas ang mga tripulanteng Pinoy. Binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap doon sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Siguro naman maunawaan ninyo na inunan muna natin yan dahil kailangan natin tiyakin siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Habang abala sa negosasyon ang gobyerno sa paglaya ng mga bihag na Pinoy, inaasikaso naman ng Department of Migrant Workers ang kanilang mga pamilya. We are also providing them the necessary assistance in terms of other agency services such as the DOH. Kung meron man silang pangangailangan in terms of yung mga pamilya sa kalusugan nila, kapakanan nila. Siniguro naman ng DMW na ligtas ang 17 Pilipinong seafarers, pero hindi pa rin daw sila direktang nakakausap ng gobyerno. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na maiuwi ng ligtas ang mga tripulanteng Pinoy sa madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.